walang silbi. Isang malaking kahihiyan ka sa pamilyang ito, Winnie. Dahil sa iyong kapabayaan, muntik nang mamatay ang anak ko. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na talim ng gunting na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Hindi pa man nakakabawi sa paghingal mula sa pagtakbo, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Winnie. Nanigas siya. Ang kanyang paningin ay saglit na nagdilim at ang lasa ng bakal, ang sarili niyang dugo, ay humalo sa laway sa loob ng kanyang bibig. Ngunit mas masakit pa sa hapdi ng pisngi ang katotohanang kasama ng bawat salitang ibinabato sa kanya. Habang nakatayo sa ilalim ng malamig at maputlang ilaw ng ospital, ang mga kamay ni Winnie ay nanginginig. Sa kanyang mga dulo ng daliri, makikita pa ang maliliit na pulang tuldok, mga sariwang sugat mula sa karayom. Sa loob ng 10 oras, hindi siya tumayo, hindi kumain, at halos hindi huminga para lamang maitahi ang libu-libong kristal sa gown na isusuot ni Doña Imelda para sa anibersaryo ng kumpanya. Ginawa niya iyon ng may pagmamahal. Iniisip na sa bawat kislap ng bato ay mababawasan ang bigat ng loob ng kanyang biyenan at magiging proud sa kanya si Luciano. Ngunit habang tinitiis niya ang bawat tusok ng karayom, ang kanyang asawa ay abala sa ibang uri ng pagod. Ayon sa doktor, isinugod si Luciano sa emergency room matapos atakihin sa puso sa loob ng isang madilim at murang motel. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Saffron, ang babaeng palaging sinasabi ni Luciano na kaibigan lang. Ang bawat kristal na itinahi ni Winnie ay tila naging mga bubog na ngayon ay sumasaksak sa kanyang sariling puso. Huwag kang tumitig sa akin na parang ikaw ang biktima. Muling bulyaw ni Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi mo sana siya pinabayaan, kung naging sapat kang asawa, hindi siya maghahanap ng kalinga sa iba. At ngayon, dahil sa iskandalong ito, maaaring gumuho ang pangalan ng mga Huichuan. Hinawakan ni Doña Imelda ang braso ni Winnie ng napakahigpit. Baon ang mga kuko nito sa balat ng biktima. Inabot ng matanda ang isang folder na naglalaman ng isang dokumento. Pipirmahan mo ito. Aaminin mo sa harap ng media na ikaw ang nagmaltrato sa kanya, na pinilit mo siyang magtrabaho ng sobra para sa luho mo kaya siya bumagsak sa pagod. Hindi pwedeng malaman ng mundo na sa motel siya dinala ng ambulansya. Tumingin si Winnie sa pinto ng ICU kung saan nakahiga ang asawang pinag-alayan niya ng buhay. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila may nakabara na tinik na hindi niya mailabas. Ang amoy ng antiseptic sa paligid ay naging amoy ng pagkabulok ng kanyang 7 taong pagsasama sa lalaking ito. Naalala niya ang kanyang ama, ang matandang sastreng nagturo sa kanya kung paano humawak ng sinulid. Ang kanyang ama na umaasa sa gamot na binabayaran ng mga Huichuan, ang tanging tanikala na humahawak sa kanyang leeg. Dahan-dahang ibinaba ni Winnie ang kanyang paningin sa kanyang mga kamay. Ang mga daliring rumespeto sa bawat hibla ng tela ay tila naging banyaga sa kanya. Ang bawat patak ng pawis at dugo na ibinigay niya para sa pamilyang ito ay naging basura sa isang iglap. Sa kabilang dulo ng hallway, nakita niya si Saffron na nakasandal sa pader, dahan-dahang naglalagay ng lipstick at binigyan siya ng isang mapanuyang tingin bago tuluyang tumalikod. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing tindi ng bawat pintig ng kanyang sugatang puso. Hanggang kailan ko ba itatahi ang dangal ng mga taong ang tanging alam gawin ay hubaran ako ng sarili kong pagkatao? Isipin mo ang tatay mo, Winnie. Huwag kang maging makasarili. Isang pirma mo lang at sisiguraduhin kong mananatili siya sa pribadong kwarto ng ospital na may pinakamahusay na mga doktor. Pero kung mas pipiliin mo ang iyong pride kaysa sa buhay ng magulang mo, baka bukas, sa kalsada na siya pulutin. Ang boses ni Doña Imelda ay malamig, walang emosyon na tila binabasa lamang ang listahan ng mga bibilhin sa palengke. Ngunit para kay Winnie,
Ang bawat salita ay isang mabigat na batong idinaragdag sa pasaning nakadantay sa kanyang balikat. Nakaupo siya sa harap ng isang antigong mesa sa loob ng library ng mga Huichuan, ang kwartong puno ng amoy ng lumang papel at kapangyarihan. Sa kanyang harapan ay ang dokumentong nagsasabing siya ang dahilan ng pagbagsak ng katawan ni Luciano. Ang dulo ng ballpen ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ang tunog ng paggalaw ng tinta sa ibabaw ng papel ay ang tanging maririnig sa loob ng silid. Isang gasgas na tunog na tila kuko na kumakalmot sa huling piraso ng kanyang dangal. Sa bawat kurit ng kanyang lagda, tila itinatali ni Winnie ang sarili sa isang sumasakal na tanikala. Ang tanikala ng utang na loob. Paano nga naman niya tatalikuran ang pamilyang nagbayad ng operasyon sa puso ng kanyang ama? 5 taon na ang nakalilipas. Ang buhay ng kanyang ama ay ang presyong hinihingi ng mga Huichuan kapalit ng kanyang katahimikan at pagpapakababa. Pagkatapos ng sapilitang pag-amin, dinala ni Winnie ang isang tray ng mainit na sabaw patungo sa kwarto ni Luciano. Ang amoy ng luya at sariwang manok ay dapat sana'y nagbibigay ng ginhawa, ngunit para sa kanya, ito ay amoy ng isang obligasyong unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Pagpasok niya, nakita niyang gising na si Luciano, ngunit ang kanyang asawa ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Ang lalaking dati ay pinupuno siya ng mga matatamis na salita ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Ubusin mo ito, Luke. Kailangan mong magpalakas," mahinang sabi ni Winnie. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Walang sagot. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng kutsara sa gilid ng mangkok. Nang makatulog muli si Luciano dahil sa epekto ng gamot, narinig ni Winnie ang isang pangalang binigkas nito sa gitna ng mahimbing na pagkakaidlip. "Saffron, huwag kang aalis." Ang bawat letra ng pangalang yon ay parang patak ng asidong tumatagas sa puso ni Winnie. Tumayo siya at naglakad patungo sa banyo ng kwarto. Binuksan niya ang ilaw at hinarap ang sarili sa salamin. Ang kanyang muka ay maputla. Ang mga mata ay may malalim na anino ng puyat at pighati. Kinuha niya ang kanyang foundation at concealer at sa pamamagitan ng banayad at maingat na mga haplos, sinimulan niyang takpan ang namumuong pasa sa kanyang pisngi, ang ala-ala ng sampal ng kanyang biyenan. Pinanood niya ang unti-unting paglaho ng kulay upay, ube at asul sa ilalim ng makapal na make-up. Ito ang naging buhay niya. Ang magtakip, ang magtago, ang magkunwari na maayos ang lahat habang ang loob niya ay durog na durog na. Nang matapos siya, isang maganda at maayos na Winnie muli ang nasa harap ng salamin, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling patay, walang kahit anong kislap ng buhay. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nabasag ng marinig ni Winnie ang tunog ng pagbukas ng malaking tarangkahan sa labas. Mula sa bintana, nakita niya ang isang mamahaling sasakyan na pumarada sa tapat ng pintuan. Bumaba si Doña Imelda at mula sa kabilang pinto ng sasakyan, isang pamilyar na bulto ang lumabas. Si Saffron, suot ang isang pulang damit na tila sumasalamin sa kanyang kapangahasan, ay may dalang 3 malalaking maleta. Nagmamadaling bumaba si Winnie. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok. Tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kulungan. Naabutan niya ang 2 sa may sala. "Anong ibig sabihin nito, Mama?" tanong ni Winnie. Ang kanyang boses ay nangangatog sa halong takot at galit. Ngumiti si Doña Imelda, isang ngangiting punong-puno ng lason. Kailangan ni Luciano ng mag-aalaga sa kanya habang nagpapagaling siya, Winnie. At dahil aminado ka na, hindi mo nagawa ng maayos ang tungkulin mo, dinala ko rito si Saffron bilang assistant niya. Dito na siya titira simula ngayon. Tumingin si Saffron kay Winnie. Dahan-dahang tinanggal ang kanyang shades at nagpakita ng isang mapang-asar na ngisi. "Hi, Winnie. I hope we can get along. After all, we both want what's best for Luke, right?" Ihanda mo ang kwarto sa tabi ng kay Luciano. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok
At bago ang lahat ng sapin sa kama, ayaw ni Saffron ng kahit anong alikabok. Ang utos ni Doña Imelda ay parang isang kumpas ng konduktor sa isang malungkot na dula. Habang bitbit ang mga mabibigat na sapin ng kama, bawat hakbang ni Winnie sa engrandeng hagdanan ng mansyon ay tila pag-akyat sa sarili niyang bitayan. Ang halimuyak ng mamahalin at masangsang na pabango ni Saffron ay naiwan sa pasilyo, isang bakas ng lason na dahan-dahang sumasakop sa bahay na itinuring ni Winnie na santuwaryo. Pumasok si Winnie sa kwarto at sinimulang ayusin ang kama. Ang bawat pagpag niya ng tela ay tila pagpag ng sarili niyang dignidad. Ang bawat tupi ng unan ay nagpapaalala sa kanya na ang babaeng gagamit nito ay ang mismong taong kumuha sa kanyang asawa. Sa labas ng pinto, narinig niya ang malalakas na hakbang ng sapatos na may mataas na takong, isang tunog na matigas at walang pakundangan sa katahimikan ng tahanan. "Oh, Winnie, you're so hardworking," wika ni Saffron habang nakasandal sa hamba ng pinto, pinapanood ang bawat galaw niya. Hindi ko akalain na ang asawa ng Man of the Year ay kasing galing ng isang professional maid. Pero don't worry, I'm just here to help Luciano recover. Alam mo naman, he needs someone who understands his stress. Hindi yung puro drama at pagod lang ang dala. Hindi kumibo si Winnie. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa puting tela na unti-unting nayuyupi sa ilalim ng kanyang nanginginig na mga kamay. Ang gaslighting ni Saffron ay parang maliliit na hiwa ng papel. Hindi sapat para pumatay agad, ngunit sapat para magdulot ng hapdi sa bawat paghinga. Ang kanyang puso ay parang telang pinipilit banatin hanggang sa magkaroon ng mga punit na hindi na kayang tahiin pa. Nang matapos ang gawain, nagtungo si Winnie sa kanyang maliit na sewing room sa dulo ng pasilyo. Doon lamang siya nakakahinga. Doon, sa pagitan ng mga kulay ng sinulid at amoy ng bagong tabas na tela, nararamdaman niyang buhay pa siya. Kinuha niya ang lumang gunting na pagmamay-ari ng kanyang ama. Hinawakan niya ang malamig na bakal nito. Ang bigat ng kagamitan ay tila dumadaloy sa kanyang ugat, nagbibigay ng kakaibang lakas. Sa sobrang higpit ng kanyang hawak, ang kanyang mga buko sa daliri ay naging maputi na parang buto. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang gupitin ang lahat ng kasinungalingan sa paligid niya. Ngunit isang manipis na hibla lamang ng sinulid ang kanyang pinutol. Ang kanyang pagtitimpi ay isang matibay na buhol na ayaw pang kumawala. Kinagabihan, habang naglalakad si Winnie patungo sa kusina para kumuha ng mainit na tubig, nakita niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang mundo. Nakabukas ng kaunti ang pinto ng silid ni Luciano. Doon, sa ilalim ng madilim na liwanag, nakita niya si Saffron na nakaupo sa gilid ng kama ng kanyang asawa. Ang mas masakit, suot ni Saffron ang isang silk na robe na kulay rosas. Isang mamahaling regalo na matagal nang iniipon ni Winnie para sa kanyang sarili. Ngunit ngayon ay nakabalot sa katawan ng kanyang kaagaw. "Look, do you like it? Bagay ba sa akin?" Ang malambing na tinig ni Saffron ay umalingaw-ngaw, kasunod ang mahinang pagtawa ni Luciano na tila ba nakakalimutan na ang kanyang asawa ay nasa labas lamang ng pinto, wasak at nag-iisa. Nabitawan ni Winnie ang hawak na tasa. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila ang tunog din ng huling piraso ng kanyang pasensya na tuluyan ng nadurog sa libo-libong piraso. Ikaw ang anino, Winnie. At ang anino ay hindi kailanman magiging liwanag. Ang pangalan ko ang nakasulat sa bawat disenyo. Kaya ang bawat papuri ay akin lamang. Ang mga salitang yon ni Luciano ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Winnie habang siya ay nakaluhod sa sahig ng opisina ng kanyang asawa. Hawak niya ang isang basahan, pilit na tinatanggal ang mantsa ng kape sa mamahaling carpet habang si Luciano ay prenteng nakaupo sa kanyang swivel chair, binabasa ang mga papeles ng kumpanya. Ngunit hindi ang mantsa sa sahig
ang nakakuha ng atensyon ni Winnie, kundi ang folder na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Doon, nakita niya ang kanyang sariling kaluluwa na nakaguhit sa papel, ang Mariposa Collection, ang mga disenyo na pinagpuyatan niya sa loob ng 3 buwan habang may sakit ang kanyang ama. Ang bawat kurba ng tahi, ang bawat detalye ng borda na hango sa mga kwento ng kanyang kabataan sa Tondo ay naroon. Ngunit sa ibaba ng bawat pahina, hindi ang kanyang pirma ang nakasulat. Ang nakatatak doon ay ang pangalan ni Luciano Huichuan bilang head designer. Ang kanyang lalamunan ay biglang sumikip. Tila may kamay na nakasakal sa kanyang hininga. Ang dulo ng kanyang mga daliri na kanina pa kumukuskos sa sahig ay biglang nanigas. Gusto niyang tumayo at bawiin ang mga papel na yon. Ngunit ang bawat galaw niya ay pinipigilan ng bigat ng kanyang katayuan. Ang basahan sa kanyang kamay ay naging simbolo ng kanyang buong pagkatao sa bahay na ito. Isang gamit na kailangang maglinis ng dumi ng iba, ngunit kailanman ay hindi ituturing na mahalaga. "Luke, bakit pangalan mo ang narito?" tanong ni Winnie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at hapdi. "Pinag-usapan natin ito. Sabi mo, ilalabas natin ito bilang collaboration natin. Sabi mo, ito na ang pagkakataon ko para makilala ang sining ko." Tumawa si Luciano, isang tawang walang kasing lamig na nagpapatindig ng balahibo ni Winnie. "Collaboration? Winnie, be realistic. Sino ang bibili ng damit mula sa isang sastreng galing sa squatter? Ang pangalan ng mga Huichuan ang nagbibigay ng halaga sa mga basahan mo. I created you, Winnie. Without my name, you're just a woman with a sewing kit." Tumayo si Luciano at lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang baba nang may puwersang tila gustong durugin ang kanyang panga. At isa pa, kailangan ito ng kumpanya. Ang Huichuan Group ay nalulubog na sa utang. Kung hindi ko ilalabas ang koleksyong ito sa ilalim ng pangalan ko, babagsak ang lahat. At kapag bumagsak kami, wala na ring pambayad sa gamot ng tatay mo. Intindihin mo yan. Binitiwan siya ni Luciano na tila isang maruming tela. Naiwan si Winnie na nakatulala sa mga guhit na ninakaw mula sa kanyang puso. Ang kanyang talentong itinuring niyang regalo ay naging isang sumpa. Isang kasangkapang ginagamit ng pamilyang ito para sipsipin ang kanyang buhay habang unti-unti siyang pinapatay sa limot. Nang gabing iyon, isang maliit at eksklusibong charity gala ang ginanap sa kanilang mansyon. Bilang asawa ng bida, inatasan si Winnie na magsilbi ng mga inumin. Suot ang isang simpleng itim na damit na tila ginagawa siyang invisible sa gitna ng karangyaan. Habang naglalakad siya dala ang tray, naririnig niya ang bulong-bulungan ng mga panauhin tungkol sa henyo ni Luciano, habang ang totoo ay isang rurok lamang ng kasinungalingan ang itinatayo nito. Sa kabilang panig ng malaking silid, isang lalaki ang tahimik na nagmamasid. Si Sebastian Yuyan, ang mailap at kinatatakutang bilyonaryo na kilala sa kanyang talas ng mata sa sining at batas, ay hindi nakatingin sa nagmamayabang na si Luciano. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa babaeng mabilis at maingat na gumagalaw sa dilim. Ang babaeng may mga daliring puno ng bakas ng karayom na hindi maitatago ng kahit anong make-up. Habang naglalakad si Winnie patungo sa kusina, aksidenteng nahulog ang kanyang panyo mula sa bulsa. Isang piraso ng puting tela na may burda ng isang maliit at makulay na ibon. Ang tanging bagay na natapos niya para sa sarili niya. Bago pa niya ito makuha, isang malaking kamay na ang pumulot nito. Napaangat ang tingin ni Winnie at sinalubong ang malalim at tapat na mga mata ni Sebastian. Walang bahid ng awa ang nakita niya doon, kundi isang uri ng pagkilala na matagal na niyang hinahanap. Ang disenyo ng ibon na ito, hindi ito gawa ng isang baguhan. Ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Mahinang tanong ni Sebastian. Hindi nakasagot si Winnie. Ang kaba sa kanyang dibdib ay humalo sa isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Doña Imelda
at mabilis na hinablot ang panyo mula sa kamay ni Sebastian. Pasensya na, Mr. Yuyan. Ang katulong talaga namin kung saan-saan nagkakalat ng gamit. Winnie, bumalik ka na sa kusina. Naglakad palayo si Winnie, ngunit ramdam niya ang titig ni Sebastian na nakasunod sa kanyang likuran. Pagdating niya sa kusina, naririnig niya ang boses ni Saffron mula sa garden. Kausap si Doña Imelda. Siguraduhin niyo lang na wala nang matitirang kopya ng mga original sketches ni Winnie, Doña. Kapag nalaman ng board na hindi kay Luciano ang mga ideyang iyon, tapos tayong lahat. Wika ni Saffron habang may hawak na lighter. Nasilip ni Winnie mula sa bintana ang isang maliit na apoy na nagsisimulang lamunin ang kanyang mga orihinal na guhit sa loob ng isang basurahan. Ang bawat pahina ng kanyang pangarap ay nagiging abo na tinatangay ng hangin. Bakit kailangang sa bawat pagbuo ko ng pangarap ng iba, ang sarili kong mga pakpak ang kailangang sunugin at itapon? Itay, bakit tila unti-unti kang naglalaho sa harap ng aking mga mata? Ang tanong na ito ay nanatiling nakabara sa lalamunan ni Winnie habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog sa maliit at madilim na kwarto ng ospital. Ang bawat paghinga ng matanda ay tila isang mabigat na laban, isang tuyot na tunog na nagmumula sa dibdib na dati ay naging sandigan ni Winnie sa gitna ng bawat bagyo. Ang mga kamay ng kanyang ama, na dati ay matatag at bihasa sa paghawak ng matatalas na gunting, ngayon ay nanginginig na at tila mga tuyong sanga na lamang na nakapatong sa puting kumot. Dahan-dahang hinawakan ni Winnie ang kamay ng kanyang ama. Ramdam niya ang nipis ng balat nito, na tila isang lumang papel na madaling mapunit sa isang maling pagkilos. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang maliit at siksikang bahay sa tondo. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng bagong tabas na katsa at ang mainit na singaw ng plansang diuling ang bumabalot sa kanila noon. Doon, itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang bawat tahi ay dapat may kasamang panalangin dahil ang bawat damit na ginagawa nila ay baluti ng ibang tao laban sa mundo. Anak, ang sinulid ay hindi basta pampagdugtong, ito ay pampatibay. Tila naririnig pa niya ang paos na tinig ng kanyang ama sa kanyang alaala. Nabalik lamang ang diwa ni Winnie nang makarinig siya ng mahinang pagbukas ng pinto. Isang doktor na hindi niya pamilyar ang pumasok, may dalang chart at isang nangiting puno ng kapanatagan. Magandang araw, Mrs. Huichuan. Ako si Dr. Ramos. Ipinadala ako rito ni Mr. Sebastian Yuyan para tingnan ang kalagayan ng iyong ama. Nagulantang si Winnie. Si Mr. Yuyan, pero paano niya nalaman? Pinapahalagahan niya ang mga taong may tunay na talento. Tipid na sagot ng doktor habang sinisimulang suriin ang mga gamot na nakalagay sa ibabaw ng side table. Ngunit Mrs. Huichuan, may kailangan kang malaman. Ang mga gamot na ibinibigay sa iyong ama sa nakalipas na 2 linggo, hindi ito ang mga orihinal na gamot na kailangan niya para sa kanyang puso. Ang mga ito ay mga murang generic na gamot na hindi sapat para pigilan ang kanyang paghina. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Winnie. Paanong nangyari iyon? Ang perang ibinibigay niya buwan-buwan kay Doña Imelda para sa hospital bills ay sapat para sa pinakamahusay na pangangalaga. Nang makaalis ang doktor, sinimulang halongkatin ni Winnie ang mga resibo at dokumentong nakatago sa ilalim ng unan ng kanyang ama, kung saan palaging inilalagay ng matanda ang mga mahahalagang papel. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang isang maliit na papel na nakasuksok sa isang lumang sobre. Hindi ito resibo ng ospital. Isa itong transaction slip mula sa bangko na aksidenteng naisama sa mga papeles. Doon, nakita ni Winnie ang isang malaking halaga, 50,000 piso, na dapat sana ay para sa huling 2 buwan ng gamot at dialysis ng kanyang ama. Ngunit ang pangalan ng pinaglipatan ng pera ay hindi ang ospital. Isang pamilyar na pangalan ang nakasulat sa recipient. Saffron Monteverde.
Ang katotohanan ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang pagkatao, habang ang kanyang ama ay dahan-dahang namamatay dahil sa kakulangan ng tamang gamot. Ang perang pambili nito ay ginagamit ni Saffron para sa sarili nitong luho. Ang bawat bagong damit, bawat mamahaling alahas na ipinaparangya ng babaeng iyon sa loob ng mansyon ay binabayaran ng mismong buhay ng kanyang ama. Napahawak si Winnie sa gilid ng kama para hindi matumba. Ang galit na kanina pa niya sinusubukang itago ay tila isang bulkan na nagsisimulang mag-alab. Hindi lamang dangal ang ninakaw sa kanya, hindi lamang asawa ang inagaw sa kanya. Ngayon, pati ang kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya ng tunay ay unti-unti nilang pinapatay para sa kanilang sariling interes. Tumingin si Winnie sa kanyang ama at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng determinasyon. Anong uri ng mga halimaw ang kinatitirahan ko na handang pumatay ng isang matandang walang laban para lamang sa kanilang pansariling kaligayahan? Hindi. Ang ulan sa Maynila ng gabing iyon ay tila mga luhang hindi maubos-ubos mula sa langit. Isang malakas at walang humpay na pagbuhos na nagpapadilim sa paligid at nagpapalamig sa bawat hibla ng pagkatao ni Winnie. Nakatayo siya sa labas ng ospital, walang payong, at hinahayaang mabasa ang kanyang suot na lumang blusa. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga maliliit na karayom na nagpapaalala sa kanya ng sakit, ng katotohanang natuklasan niya tungkol sa gamot ng kanyang ama. Sa gitna ng malabo at basang kalsada, isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang liwanag mula sa mga headlight nito ay tumama sa mga puddles sa semento na lumilikha ng mga anino sa pagitan ng ulan. Bumaba ang bintana ng sasakyan at doon ay muling nagtagpo ang mga mata nila ni Sebastian Yuyan. Pumasok ka sa loob, Winnie. Malakas ang ulan. Ang boses ni Sebastian ay kalmado, ngunit may kasamang awtoridad na hindi matatanggihan. Walang lakas na sumunod si Winnie. Pag-upo niya sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather at ang banayad na bango ng sandalwood ay bumalot sa kanya. Isang matinding kaibahan sa malansang amoy ng ospital at basang kalsada na iniwan niya. Iniabot ni Sebastian ang isang malinis at tuyong tuwalya sa kanya. Salamat, Mr. Yuyan. Pero bakit niyo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Winnie habang pinapatuyo ang kanyang buhok. Dahil ang isang taong may kakayahang bumuo ng kagandahan mula sa sinulid at karayom ay hindi nararapat na mabulok sa ulan at kawalang pag-asa. Sagot ni Sebastian habang nakatingin ng diretso sa kalsada. Alam ko ang tungkol sa iyong ama. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang lahat ng sakripisyo mo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Winnie na may nakakakita sa kanya. Hindi bilang isang martir na asawa. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang si Winnie. Ang init ng loob ng sasakyan ay tila dahan-dahang tumutunaw sa yelo sa kanyang puso. Nang makarating sila sa tapat ng mansyon ng mga Huichuan, bumaba si Sebastian para pagbuksan siya ng pinto. Binuksan niya ang kanyang malaking itim na payong at pinayungan si Winnie hanggang sa makarating sila sa silungan. Huwag mong hayaang mabasa ang iyong sining ng ulan, Winnie. May mas malaking mundo sa labas ng mga pader na ito, bulong ni Sebastian bago iniabot ang payong sa kanya. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila, isang pagtititigan na puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin. Ngunit ang init na naramdaman ni Winnie ay agad na naglaho nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Doon ay nakatayo si Luciano, may hawak na baso ng alak at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at selos. Sa likod niya, nakasandal si Saffron sa pader. May nakakalokong nangiti sa mga labi. Sino ang lalaking iyon, Winnie? Akala ko ba ay nasa ospital ka? Pasigaw na tanong ni Luciano nang makaalis ang sasakyan ni Sebastian. Anong uri ng kahihiyan na naman ang ibinibigay mo sa pangalan ko?
Nakikipagkita ka sa ibang lalaki habang ako ay nagpapagaling? Nagpunta ako sa ospital para tingnan ang tatay ko, Luke. Ang tatay ko na halos mamatay na dahil sa inyo. Sagot ni Winnie. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Isang malakas na kalansing ng nabasag na baso ang umalingaw-ngaw sa sala nang ihagis ito ni Luciano sa sahig. Lumapit siya kay Winnie. Ang amoy ng alak ay humahalo sa kanyang galit na hininga. Huwag mo akong sasagutin ng ganyan. Binabayaran namin ang lahat para sa pamilya mo. Ikaw ang dapat na magpasalamat at hindi ang magreklamo. Itinaas ni Luciano ang kanyang kamay. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Handang itama sa mukha ni Winnie ang lahat ng kanyang insecurity at galit. Noong una, pumipikit si Winnie sa takot. Noong una, umiiyak siya at nagmamakaawa. Ngunit ngayon, nanatiling nakadilat ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ng diretso si Luciano. Walang bakas ng luha, walang bakas ng takot. Ang kanyang titig ay naging kasing talim ng kanyang gunting. Tila hinahamon ng asawa na ituloy ang balak nito. Ang katahimikan ni Winnie ay naging mas nakakatakot kaysa sa sigaw ni Luciano. Ang tunog ng susi na pumipihit sa loob ng kandado ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Sa loob ng maliit at madilim na storage room na paliligiran ng mga rolyo ng mamahaling tela at mga manikin na tila mga bangkay na nakatayo sa dilim, naiwang mag-isa si Winnie. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas, kung saan ang anino ng mga rehas ay tumatama sa kanyang mukha. Huwag kang lalabas dyan hanggat hindi mo natatapos ang huling gown para sa fashion gala bukas, Winnie. Ang boses ni Doña Imelda ay nanggagaling sa kabilang panig ng pinto, matigas at walang bahid ng awa. Ang dangal ng mga huitsuan ay nakasalalay sa bawat tahi mo. Huwag mo kaming ipapahiya. Mama, maawa kayo. Kailangan kong pumunta sa ospital. Tumawag ang nurse. Mahina na raw ang pintig ng puso ni Itay. Winnie pounded her fists against the thick wood of the door. Ang bawat hampas niya ay tila sumasabay sa mabilis at naghuhumiyaw na tibok ng kanyang sariling puso. Mama, please, kahit ngayon lang, hayaan niyo akong makasama ang tatay ko. Walang sumagot. Ang tanging narinig ni Winnie ay ang papalayong hakbang ng sapatos ni Doña Imelda sa marmol na sahig. Pagkatapos, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang sementadong pader na unti-unting dumudurog sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Winnie habang kinukuha niya ang kanyang karayom. Ang bawat tusok niya sa tela ay tila tusok din sa kanyang sariling balat. Ang kanyang mga mata ay malabo dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Sandali na lang, Itay. Hintayin niyo ako. Bulong niya sa hangin habang ang bawat hibla ng sinulid ay tila nagiging isang tanikala na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nabasag lamang nang marinig ni Winnie ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone na naiwan sa ibabaw ng mesa. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng ospital. Sa takot at kaba, mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello? Nurse? Kumusta ang tatay ko? Ang boses ni Winnie ay halos pabulong na lamang, takot sa katotohanang naghihintay sa kabilang linya. Mrs. Huichuan, I'm sorry. Ginawa po namin ang lahat, pero bandang 9:00 ng gabi, tuluyan na pong tumigil ang puso ng inyong ama. Pumanaw po siyang mag-isa, hinahanap ang inyong pangalan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Winnie. Ang cellphone ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang kamay. Lumilikha ng isang mapurol na tunog sa sahig na tila ang tunog ng sarili niyang buhay na bumagsak sa lupa. Walang lumabas na sigaw sa kanyang bibig. Walang humahagulgol na iyak. Ang sakit ay masyadong malalim, masyadong matalas, para sa isang ordinaryong luha. Ang kanyang puso ay tila naging isang tuyong tela
na biglang napunit sa gitna. Tumayo si Winnie. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon, na tila ang lahat ng liwanag ay tuluyan ng namatay sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang gunting ng kanyang ama, ang gunting na ginamit nito sa loob ng 40 taon para buhayin siya. Ang lamig ng bakal nito sa kanyang palad ay tila isang huling haplos mula sa pumanaw na magulang. Humarap siya sa mannequin kung saan nakasuot ang gown na ipinipilit ni Doña Imelda na tapusin niya. Ang bawat kristal na itinahi niya rito ay tila naging mga mata ng demonyo na tumatawa sa kanyang paghihirap, ngunit hindi ang gown ang kanyang inuna. Humarap si Winnie sa malaking salamin sa sulok ng kwarto. Suot niya ang puting damit, ang kasuotang naging simbolo ng kanyang pagiging bahagi ng pamilyang Huichuan. Itinaas niya ang gunting at, sa isang matatag ngunit maingat na galaw, sinimulan niyang gupitin ang tela ng kanyang suot. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling sutla ay tila sumabay sa kanyang tahimik na pagpapasya, parang pagbitaw sa mga ugnayan, sa mga obligasyong matagal niyang pinasan, at sa mga lihim na matagal na niyang kinimkim sa loob ng bahay na yon. Nang matapos siya, ang storage room ay napuno ng mga piraso ng puting tela na tila mga patay na talulot ng bulaklak sa sahig. Winnie stood in the middle of the mess, her shoulders straight, her chin up. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto dahil sa pagdating ni Doña Imelda para suriin ang trabaho, hindi ang takot na Winnie ang bumungad sa kanya. Nasaan ang gown? Bakit punit-punit ang lahat? Sigaw ni Doña Imelda, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Winnie stepped forward, looking directly into the older woman's eyes. Wala na ang tatay ko, Mama. At kasabay ng paghinto ng kanyang huling pintig, huminto na rin ang pagiging alipin ko sa inyo. Inilagay ni Winnie ang gunting sa loob ng kanyang maliit na bag at naglakad palabas ng kwarto. Hindi man lang nilingon ang nagwawalang biyenan. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Pupunta siya sa kanyang ama. At sa susunod na pagkakataon na makita nila siya, hindi na ang Winnie na marunong lumuhod ang makikita nila. Walang matitira sa inyo. Pangako ko yan, sa harap ng bangkay ng aking ama. Ang bawat paghakbang palayo ay hindi pagtakas, kundi ang simula ng pagbawi sa aking hininga. Ang kadiliman sa loob ng mansyon ng mga Huichuan ng gabing iyon ay tila isang malapot na tinta na bumabalot sa bawat sulok. Ngunit para kay Winnie, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng malinaw. Habang ang lahat ay himbing sa tulog, si Luciano nalito sa alak, si Saffron na kampante sa kanyang panalo, at si Doña Imelda na nananaginip ng kapangyarihan. Si Winnie ay dahan-dahang kumikilos sa loob ng opisina. Hindi na siya nanginginig. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa malamig na marmol ay tila isang matunog na paalam. Binuksan niya ang secret compartment sa ilalim ng mesa ni Doña Imelda, ang lugar na dati ay kinatatakutan niyang lapitan. Doon, sa ilalim ng mga pekeng dokumento ng kumpanya, nakita niya ang hinahanap niya, ang mga tunay na ledger na nagpapatunay ng bilyon-bilyong pisong utang at ang sistematikong pagnanakaw sa mga pondo ng mga manggagawa. Ngunit may isa pang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Isang asul na envelope na may tatak ng isang karibal na kumpanya. Sa loob nito ay ang mga kopya ng kanyang sariling mga disenyo. May mga pirma ni Saffron sa gilid. Ang ahas na pinatira ni Doña Imelda ay hindi lamang asawa ang kinukuha. Ibinibenta rin nito ang huling natitirang kayamanan ng mga Huichuan sa kanilang mga kaaway. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winnie. Ang pamilyang pumatay sa kanyang ama para sa pera ay dahan-dahan na palang kinakain ng sarili nilang kasakiman mula sa loob. Kinuha ni Winnie ang kanyang cellphone at mabilis na kinuha ang mga larawan ng bawat pahina. Ang bawat click ng camera ay tila isang bala na itinatago niya para sa hinaharap. Pagkatapos,
Nagtungo siya sa malaking dining table kung saan sila madalas magtipon bilang isang pamilya. Inilabas niya ang isang puting sobre. Sa loob nito ay ang divorce papers na matagal na niyang pinirmahan sa dilim ng kanyang kwarto. Sa ibabaw ng papel, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na dati ay simbolo ng kanyang pangako at pag-ibig. Ngayon ay naging isang piraso na lamang ng malamig na bakal na walang saysay sa ibabaw ng mesa. Ang kislap ng brilyante nito ay tila isang tuyong luha na hindi na muling aagos. Naglakad siya patungo sa pintuan. Bit-bit lamang ang isang maliit na bag. Sa loob nito ay ang sewing kit ng kanyang ama, ang kanyang tunay na mana, ang kanyang tunay na sandata. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang hangin ay malamig, humahampas sa kanyang balat, ngunit hindi siya nanginginig. Sa bawat patak ng tubig na tumatama sa kanya, tila hinuhugasan ang bansa at dumi ng 7 taong pagtitiis. Ang malaking tarangkahan ng mga huichuan ay dahan-dahang bumukas. Lumilikha ng isang mabigat na tunog ng bakal na kumakaladkad sa semento. Tila isang higanting bumubuntong hininga sa paglaya ng kanyang biktima. Nakarating siya sa dulo ng madilim na kalsada. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakaparada ang isang pamilyar na itim na sasakyan. Nakatayo sa tabi nito si Sebastian Yuyan. May hawak na payong, ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado sa gitna ng unos. Walang salitang binitiwan si Sebastian. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Winnie, isang imbitasyon patungo sa isang mundong hindi siya sasaktan. Lumingon si Winnie sa huling pagkakataon sa mansyong iniwan niya, ang mansyong tila isang malaking libingan ng mga pangarap. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay halos malunod sa ingay ng ulan. Winnie looked at her hands, the hands of a creator, the hands of a survivor. Hindi lang ako handa, Sebastian. Tapos na akong matakot. Pumasok siya sa sasakyan at habang dahan-dahang lumalayo ang liwanag ng mansyon sa kanyang paningin, isang katanungan ang naiwan sa hangin ng gabi. Saan kaya pupulutin ang mga huichuan kapag nalaman nilang ang tanging taong nagtatahi ng kanilang dangal ay tuluyan ng lumisan? Ang ingay ng tondo sa madaling araw ay tila isang symphony ng kaguluhan na may sariling ritmo. Ang hiyawan ng mga tindera ng isda, ang ugong ng mga tricycle na dumadaan sa bakubakong kalsada at ang halakhakan ng mga batang naglalaro sa gitna ng usok ng mga nasusunog na basura. Para sa iba, ito ay ingay ng kahirapan. Ngunit para kay Winnie, habang nakatayo siya sa maliit na bintana ng kanyang inuupahang silid sa itaas ng isang lumang talyer, ito ang tunog ng kalayaan. Ang hangin dito ay amoy usok at tuyo, malayo sa bango ng mga mamahaling kandila sa mansyon ng mga huichuan. Pero dito, sa wakas, ay nakakahinga siya ng malalim ng walang takot na may sasakal sa kanyang leeg. Ang kanyang bagong tahanan ay isang maliit na kwarto na may dingding na gawa sa pinagtagni-tagning plywood at yero. Kapag tumatama ang sikat ng araw sa tanghali, ang init ay tila nanunuot sa kanyang balat. Ngunit mas pipiliin niya ang init na ito kaysa sa lamig ng isang mansyong puno ng puot. Sa sulok ng kwarto, nakapatong ang kaisa-isang kayamanan na dinala niya, ang lumang makina ng kanyang ama. Ang itim na bakal nito ay may mga gasgas na ng panahon, ngunit ang bawat bahagi nito ay kumikinang pa rin dahil sa maingat na pag-aalaga. Isang mahinang katok ang narinig ni Winnie sa kanyang pintuan. Ang tunog ng kahoy na tinatamaan ng kamao ay tila isang paanyaya sa tunay na mundo. Pagbukas niya, bumungad si Aling Rosa, ang may-ari ng talyer sa ibaba, na may dalang platito ng mainit na pandesal at isang lumang uniforme ng paaralan. "Winnie, pasensya ka na at naabala kita ng maaga." Wika ni Aling Rosa, ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot. Nadala ng hirap ng buhay ngunit
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabutihan. Nasira kasi ang laylayan ng uniforme ng apo ko. Baka pwedeng madaanan ng tahi. Wala akong pambayad na malaki, pero baka makatulong itong almusal sa'yo. Ngumiti si Winnie, isang nangiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Naku, Aling Rosa, wag na po kayong mag-alala sa bayad. Iwan niyo na po riyan. Gagawin ko po agad. Habang pinapaandar ni Winnie ang makina, ang tunog ng pag-ikot ng gulong at ang mabilis na pagbabataas ng karayom ay tila isang gamot sa kanyang sugatang puso. Ang bawat tahi niya sa uniforme ay tila pagtatahi rin sa kanyang sariling buhay. Sa gitna ng kanyang paggawa, tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga hapon noong bata pa siya, nang tinuturuan siya ng kanyang ama na huwag matakot sa bawat pagkakamali ng tahi dahil ang bawat pagkakamali ay may paraan para maitama. Nang matapos niya ang uniforme, kinuha ni Winnie ang bag ng kanyang ama para ayusin ang kanyang mga kagamitan. Doon, sa isang nakatagong bulsa ng bag, may nakapa siyang isang piraso ng papel na nakatiklop ng maayos. Ang papel ay may bahid na ng dilaw dahil sa kalumaan. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Isa itong sketch. Hindi ito basta guhit lamang. Ito ang huling disenyo na ginawa ng kanyang ama bago ito tuluyang manghina. Ang disenyo ay isang gown na gawa sa lokal na tela. Simple pero may kakaibang rikit. At sa ibaba ng guhit ay may maikling sulat kamay. Para sa aking Reyna, ang aking anak na si Winnie. Lumipad ka, anak. Gamit ang iyong sariling mga pakpak, napayakap si Winnie sa papel habang ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Ang bawat hikbi niya ay tila paglalabas ng lahat ng sakit, lahat ng pang-aapi at lahat ng pighati na itinago niya sa loob ng 7 taon. Hindi na siya umiiyak dahil sa awa sa sarili. Umiiyak siya dahil sa wakas ay nahanap na niya ang kanyang layunin. Ang kanyang talento ay hindi para sa mga huichuan. Ang kanyang sining ay para sa kanyang ama, para sa kanyang sarili at para sa mga taong katulad ni Aling Rosa na nakakaalam ng tunay na halaga ng pagmamalasakit. Kinahapunan, habang kumakain siya ng simpleng hapunan kasama ang mga kababaihan sa kapitbahayan, narinig niya ang mga kwento nila, mga kwento ng pagtitiis sa mga asawang nambubugbog, mga kwento ng pakikipagsapalaran para mapag-aral ang mga anak. Napagtanto ni Winnie na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang kwento ay kwento ng bawat babaeng nangarap na lumaya. Bago matapos ang araw, isang lumang dyaryo na ginamit na pambalot ng tinapa ang nakakuha ng kanyang pansin. Doon, sa isang sulok ng pahina, nakita niya ang isang anunsyo na tila isang hudyat mula sa tadhana. The Golden Thread, ang paghahanap sa pinakamahusay na designer ng bansa. Ang mananalo ay makakatanggap ng sariling studio at ganap na karapatan sa kanilang tatak. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay nanginginig sa pananabik. Tiningnan niya ang kanyang makina, ang sketch ng kanyang ama, at ang madilim na langit ng tondo na unti-unti nang nilalamon ng bituin. Maaring kinuha nila ang lahat sa akin, pero hindi nila kailanman nakuha ang aking mga kamay at ang aking pananampalataya. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan nang makita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na pumarada sa malayo, sa kanto ng kanilang kalye. Sino ang nagpadala ng sasakyang yon? At paano nila nahanap ang kanyang taguan sa gitna ng siksikang eskinita ng ton? Ang pangalan ay hindi lamang mga letra sa papel. Ito ay isang sumpa na dinala ko sa loob ng 7 taon o isang pangakong sisimulan ko ngayong gabi. Sa harap ng isang lumang computer, sa isang hamak na internet cafe sa kanto ng tondo, ang mga daliri ni Winnie ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang bawat pindot niya sa mga letra ay tila isang tibok ng puso na puno ng kaba at pananabik. Sa screen, ang application form para sa The Golden Thread
ay naghihintay ng kanyang huling sagot. Nang makarating siya sa bahagi ng name of participant, sandali siyang napatigil. Hindi niya maaaring gamitin ang Winnie Huichuan. Ang pangalang iyon ay pagmamay-ari na ng isang anino, ng isang babaeng hinayaan ang sarili, natapakan at saktan. Huminga siya ng malalim, pinalipas ang amoy ng luma at mainit na kagamitan sa loob ng kafe, at itinaype ang 4 na letra na magbabago sa kanyang tadhana. Laya. Pagbalik niya sa kanyang maliit na silid, laking gulat niya nang makita ang isang pamilyar na bulto na nakatayo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa labas ng talyer. Si Sebastian Yuyan, sa kanyang suot na mamahaling suit na tila hindi nababagay sa magulo at maputik na eskinita, ay tahimik na naghihintay. Ang kanyang presensya ay tila isang kalmado at malalim na dagat sa gitna ng nagngangalit na lungsod. Mr. Yuyan, anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ni Winnie. Mapanganib ang lugar na ito para sa mga katulad niyo. Ngumiti ng bahagya si Sebastian, ang kanyang mga mata ay lumambot nang makita ang kapaguran sa mukha ni Winnie. Ang panganib ay wala sa lugar, Winnie. Mas mapanganib ang pananatili sa isang palasyong puno ng lason kaysa sa pagtayo sa gitna ng tondo. Pumanhik sila sa itaas. Sa loob ng maliit na kwarto, pinagmasdan ni Sebastian ang lumang makina ni Winnie at ang mga telang nakasalansan sa sahig. Mga murang tela na binili niya sa Divisoria, pero maingat na pinili ang kulay at tekstura. Lumapit si Sebastian sa kanyang lamesa at tiningnan ang mga bagong sketches ni Winnie. May mga kamay ka na tila pinatnubayan ng langit. Mahinang wika ni Sebastian. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Winnie. Ang mga kamay na may mga peklat ng karayom, mga kamay na nagtrabaho ng labis para sa mga taong hindi siya pinahalagahan. Ang haplos ni Sebastian ay hindi bastos. Ito ay puno ng paggalang. Tila hinahawakan niya ang isang mahalagang obra maestra. Your hands are not wounded, Winnie. They are decorated with the marks of a survivor. Dugtong pa ni Sebastian habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang ingay ng mga nag-aaway na kapitbahay at ang tunog ng mga dumadaang sasakyan ay tila naglaho. Ang tanging narinig ni Winnie ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso. Isang uri ng kaba na hindi dala ng takot, kundi ng isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan, ang pagiging babae, ang pagiging mahalaga. Salamat, Sebastian, bulong ni Winnie. Sa unang pagkakataon ay hindi na Mr. Yuyan ang tawag niya rito. Pero bakit mo ako tinutulungan? Wala akong maibabalik sa iyo, kundi ang aking mga tahi. Hindi mo kailangang magbayad, Winnie. Ang makita ang iyong paglipad ay sapat na premyo para sa akin. Sagot ni Sebastian bago dahan-dahang binitawan ang kanyang kamay. Inilapag niya ang isang maliit na folder sa mesa. Narito ang mga dokumento para sa legal na pagbawi sa iyong mga nakaraang disenyo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa mga lobo sa mansyon. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ng mga Huichuan sa Makati, tila nagkakagulo. Ang koleksyong inilabas ni Luciano, na gawa sa mga ninakaw na ideya ni Winnie, ay nakakatanggap ng mga negatibong review. Ang mga eksperto sa fashion ay naghahanap ng kaluluwa na dati ay naroon sa mga gawa ni Luciano, ngunit ngayon ay tila naglaho. Bakit ganito ang mga tahi? Bakit walang buhay ang mga kurba? Sigaw ni Doña Imelda habang hinahagis ang isang fashion magazine sa harap ng kanyang anak. Luciano, gumawa ka ng paraan. Mawawala ang ating mga investors. Mama, hindi ko alam. Sinunod ko naman ang mga sketch niya. Frustrated na sagot ni Luciano habang hawak ang kanyang ulo. Sa sulok ng kwarto, si Saffron ay abala sa kanyang tablet. Tinitingnan ang mga nagba-viral na larawan ng mga kalahok sa The Golden Thread. Biglang nanigas ang kanyang mga daliri nang makita niya ang isang sketch na nakapost sa official page ng Kiss. Kahit na walang pangalan ang nakalagay, pamilyar sa kanya ang bawat haplos ng lapis
ang bawat paraan ng pagbuo ng anino sa disenyo. Donya, Luciano, tingnan niyo ito. Pabulong na wika ni Saffron. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagtataka. Ang istilong ito, ang paraan ng pagguhit ng mga pakpak ng paru-paro. Imposibleng hindi ito kay Winnie. Tiningnan ni Doña Imelda ang screen at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila nakakita ng isang multong nagbalik mula sa hukay. Paano nakagawa ng ganitong kagandahan ang isang babaeng iniwan nating wasak at wala kahit isang sentimo sa bulsa? Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin sa pamamagitan ng pagtatago sa basurang ito, Winnie? Hindi mo ba alam na maaari kitang ipakulong sa pagnanakaw ng mga dokumento ng pamilya ko? Ang matinis at mapangalipustang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa makitid na eskinita ng tondo, dahilan upang tumigil ang ikot ng mundo para sa mga taong naroon. Ang mga tindera ng isda at mga batang naglalaro ay napatigil. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa dalawang mamahaling sasakyan na pumarada sa gitna ng putikan. Bumaba si Doña Imelda, suot ang kanyang mamahaling seda na tila diring-diri na madampis sa hangin ng lugar, habang kasunod niya si Luciano na mukhang lito at si Saffron na may mapanuyang ng ngiti. Nang marinig ang boses na yon, ang kamay ni Winnie na kasalukuyang nag-aayos ng butones ng isang luma at kupas na barutisaya para sa isang matandang kapitbahay ay biglang nanigas. Ang karayom ay bumaon sa kanyang hintuturo. Lumikha ng isang maliit na butil ng dugo na mabilis na kumalat sa puting tela. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng tusok. Ang tanging naramdaman niya ay ang pamilyar na lamig na dumadaloy sa kanyang likuran, ang lamig ng 7 taong pagkakabilanggo. Dahan-dahang tumayo si Winnie mula sa kanyang maliit na bangko. Sa harap ng mga nagagandahang alahas at mamahaling pabango ng mga huichuan, nakatayo siya ng may dungis ng uling sa mukha at pawis sa noo, ngunit ang kanyang likod ay tuwid na parang isang kawayan na tumatanggi sa hangin. Wala akong ninakaw na hindi sa akin, Mama. Ang boses ni Winnie ay kalmado. Isang matinding kaibahan sa hysterical na tono ng kanyang biyenan. At kung ang tinutukoy niyo ay ang katotohanan, hindi iyon ninanakaw. Kusang lumalabas ang baho kapag hindi na kayang takpan ng pera. How dare you! Sigaw ni Saffron, humakbang ito palapit at tinuro si Winnie. You're just a bitter, failed wife. Akala mo ba ay mananalo ka sa contest na yon? We will make sure na tatalsik ka bago ka pa makatapak sa runway. Balik ka na sa pinanggalingan mo. Sa putikan. Humakbang si Luciano palapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Winnie, makinig ka. Bumalik ka na sa bahay. Pinapatawad na kita. Kailangan ka ng kumpanya. Kailangan kita. Huwag mo nang ituloy ang kahibangan mong ito sa contest. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin, ang tatay mo. Huwag mong babanggitin ang tatay ko. Ang sigaw ni Winnie ay tila isang pagputok ng kulog sa gitna ng tirik na araw. Lumapit siya kay Luciano. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot na matagal na niyang kinikimkim. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay binayaran ko na ng 7 taon ng aking buhay. At ang buhay ng tatay ko, ay kinuha niyo dahil sa inyong kasakiman. Ninakaw niyo ang pera para sa gamot niya, para lamang pambili ng mga luho ng babaeng ito. Sa isang mabilis na pagkilos na hindi inaasahan ng sinuman, itinaas ni Winnie ang kanyang palad. Ang tunog ng kanyang kamay na tumama sa pisngi ni Saffron ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Isang malakas at matunog na pagtama na nagpalingon sa ulo ng dalaga. Hindi ito isang sampal ng selos. Ito ay sampal ng katarungan para sa bawat butil ng gamot na ipinagkait sa kanyang ama. Para iyan sa bawat gabing nahirapang huminga ang tatay ko habang kayo ay nagpapakasasa sa pera namin. Wika ni Winnie, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Susugod sana si Luciano para saktan si Winnie, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay,
Isang matikas na braso ang humarang sa kanya. Si Sebastian Yuyan ay lumitaw mula sa likuran ni Winnie. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na naghihiwalay sa biktima at sa mga nambubugbog. Mr. Hui Chuan, kung itutuloy mo ang balak mong saktan ang kliyente ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ang susunod mong tuloy. Ang boses ni Sebastian ay mababa, ngunit puno ng panganib. At Doña Imelda, ang mga dokumentong sinasabi mong ninakaw ay nasa kamay ko na. Mas mabuting ihanda niyo ang inyong mga abogado kaysa mag-aksaya ng oras dito sa Tondo. Napaatras ang mga Huichuan. Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa mukha ni Doña Imelda nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Sebastian. Walang nagawa ang mga ito kundi bumalik sa kanilang sasakyan sa gitna ng hiyawan at pangungutya ng mga tao sa Tondo na ngayoy pinaliligiran na sila. Nang makaalis ang mga sasakyan, naiwan si Winnie na nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong sa wakas ay pinakawalan niya. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Sebastian sa kanyang balikat. Isang tahimik na suporta na nagsasabing hindi na siya mag-isa. Tumingin si Winnie sa kanyang palad na namumula pa rin sa lakas ng sampal. Ang kanyang puso ay punong-puno ng katanungang tila isang eko sa kanyang isipan. Sapat na ba ang isang sampal para sa lahat ng buhay na kanilang sinira? O ito pa lamang ang unang pahina ng kanilang pagbabayad? Ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa loob ng mansyon ng mga Huichuan ay hindi na sapat upang takpan ang amoy ng nabubulok na katotohanan. Sa loob ng madilim na silid-aklatan, ang katahimikan ay tila isang nakabibinging ugong na nagbabadya ng isang malakas na pagsabog. Si Luciano ay nakaupo sa sahig sa tabi ng isang tumpok ng mga bote ng alak habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng cellphone ni Saffron na naiwan sa ibabaw ng mesa. Ang mga mensaheng nababasa niya ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling natitirang bait. Ang babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanya. Ang babaeng ipinalit niya kay Winnie ay kasalukuyan palang nakikipag-ugnayan sa kanilang pinakamalaking karibal sa negosyo. Ang bawat I love you at bawat planong pagtakas ni Saffron kasama ang ibang lalaki ay tila mga sampal na mas matindi pa sa sampal na ibinigay ni Winnie. Walang kwenta. Wala akong kwenta nang wala si Winnie. Bulong ni Luciano sa hangin. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang bawat disenyo na ibinebenta niya bilang kanya ay tila mga aninong bumabalik para sakalin siya. Ngayon niya lamang napagtanto na ang liwanag na inaakala niyang sa kanya ay hiram lamang mula sa sining ng asawang kanyang tinapon. Sa labas ng silid, ang ingay ng mga nagmamadaling hakbang sa marmol na sahig ay nagpapahiwatig ng gulo. Ang mga tauhan ng kawanihan ng buwis at mga auditor ay nagsimula ng dumating, dala ang mga utos ng pagsisiyasat na pinangunahan ng legal na koponan ni Sebastian Yuyan. Ang mukha ni Doña Imelda ay tila naging isang tuyong maskara ng takot at pagtanggi habang pinapanood niya ang pag-aalis ng mga mamahaling painting at mga antigong kasangkapan na itinuturing niyang kanyang buhay. Samantala, sa isang maliit ngunit maliwanag na sulok sa Tondo, ang kapaligiran ay puno ng pag-asa at amoy ng bagong telang seda. Si Winnie ay nakaupo sa kanyang makina. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa huling bahagi ng kanyang obra maestra na papangalanan niyang Pagbangon. Ang tela ay kulay ginto at pilak, na tila sumasalamin sa liwanag ng araw na tumatama sa baybayin ng Manila. Pumasok si Sebastian sa silid, bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Hindi siya nagsalita upang hindi maabala ang konsentrasyon ni Winnie. Pinanood niya ang bawat galaw ng mga daliri ng dalaga, mabilis, bihasa at puno ng pagmamahal. Nakita niya ang isang maliit na detalye na nagpatigil sa kanyang hininga. Sa loob ng laylayan ng gown, maingat na binuborda ni Winnie ang pangalan ng kanyang ama gamit ang isang manipis at gintong sinulid.
Ito ang magiging lihim na lakas ng damit na ito. Mahinang wika ni Winnie nang mapansin ang titig ni Sebastian. Hinding-hindi na muling mag-iisa ang tatay ko. Sa bawat runway na lalakaran ko, kasama ko siya. Ngumiti si Sebastian, isang ngiting puno ng paghanga at isang damdaming higit pa sa pagkakaibigan. Winnie, ang iyong tagumpay ay hindi lamang para sa iyong sarili. Ito ay para sa bawat taong nangarap na makalaya. Ngunit sa gitna ng kanilang munting tagumpay, ang kadiliman ay muling nagbabalak sa ilalim ng mga anino ng mansyon ng mga Huichuan. Si Saffron, matapos malaman na nabisto na siya ni Luciano, ay nagtungo sa kwarto ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hindi tayo pwedeng bumagsak ng mag-isa, Doña. Pabulong na wika ni Saffron. Ang kanyang tinig ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. May kilala akong tao sa loob ng venue ng The Golden Thread. Kung hindi natin makuha ang corona, sisiguraduhin nating walang matitira sa damit ni Winnie bago pa siya makatapak sa entablado. Ang tunog ng pag-aapoy ng isang lighter sa loob ng madilim na kwarto ay tila isang hudyat ng panibagong panganib. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa pagitan ng dalawang babaeng handang sumira ng pangarap para lamang sa kanilang sariling kaligtasan. Handa na ang lahat para sa huling laban. Ngunit sa pagpatak ng huling oras, bago ang malaking gabi, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Winnie mula sa isang hindi kilalang numero. Ang tunog ng nanginginig na tinig sa kabilang linya ay tila isang babala na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Winnie, huwag kang pupunta sa storage room ng mag-isa. May mangyayaring masama. Hindi ito maaari. Bakit niyo ito ginawa? Ang boses ni Winnie ay halos isang hangin na lamang sa loob ng madilim na backstage ng engranding ballroom ng Marriott Hotel. Sa kanyang harapan, ang gown na pagbangon, ang kanyang huling pag-asa at ang obra maestrang inilaan niya para sa alaala ng kanyang ama ay nakasabit na parang isang bangkay. May mahahaba at malalalim na gupit sa gitna ng tela. Tila mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ang ginto at pilak na seda ay nagkalasog-lasog, ang mga burda ay himay-himay na parang mga pangarap na sadyang dinurog. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahawakan ang punit na laylayan. Ang bawat gupit ay tila isang tawa ni Saffron at Doña Imelda na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang lamig ng aircon sa loob ng ballroom ay tila pumasok sa kanyang mga buto, nagpaparamdam ng isang uri ng kawalang pag-asa na mas matindi pa sa hirap na naranasan niya sa tondo. Isang oras na lamang bago ang kanyang pagkakataon at ang kanyang sining ay wala ng buhay. Naramdaman ni Winnie ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Sebastian, na kanina pa siya hinahanap, ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang pinsala, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses. Winnie, maaari nating ipahinto ang show. Maaari nating idemanda ang organizers sa kapabayaan. Hindi, Sebastian, pabulong na sagot ni Winnie. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-apoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Ang pagtakas ay para sa mga mahihina. Ang tatay ko, itinuro niya sa akin na ang tunay na sining ay hindi matatagpuan sa perpektong tela kundi sa kung paano nating itatahi ang mga punit ng ating buhay. Kinuha ni Winnie ang kanyang sewing kit. Inilabas niya ang gintong sinulid, ang huling rolyo ng sinulid na iniwan ng kanyang ama. Sa halip na itago ang mga gupit, sinimulan ni Winnie na tahiin ang mga ito gamit ang isang kakaibang estilo ng pagbuburda. Ang bawat tahi ay tila isang gintong pilat. Ginagawa niyang disenyo ang bawat pinsala. Ang mga gupit ay naging mga hugis ng kidlat at mga ugat ng puno, nayari sa ginto. Nagbibigay ng mas matinding rikit at lalim sa damit. Samantala, sa labas, nagsimula na ang pagpaparada ng koleksyon ng mga Huichuan. Si Luciano ay naglalakad sa runway, pilit nang ngumingiti sa harap ng mga kamera.
Ngunit ang bawat damit na suot ng kanyang mga modelo ay tila mga walang buhay na tela. Ang mga eksperto ay nagsimulang magbulungan. Halata ang kakulangan ng emosyon at ang pilit na panggagaya sa mga lumang disenyo ni Winnie. Si Doña Imelda ay nakaupo sa front row, mayabang na kumakaway. Hindi alam na ang kanyang mundo ay unti-unti nang gumuho. Nang tawagin ang pangalang Laya, ang buong ballroom ay natahimik. Ang musika ay nagbago. Isang malungkot, ngunit makapangyarihang tunog ng kundiman na hinaluan ng modernong ritmo. Lumabas ang modelo ni Winnie. Ang gown na pagbangon ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang mga gintong pilat sa tela ay tila mga buhay na apoy na sumasayaw sa bawat hakbang. Ang mga tao ay napasinghap sa ganda at sa simbolismong hatid nito. Ito ay hindi lamang isang damit. Ito ay isang kwento ng isang pusong pinunit, ngunit piniling maghilom gamit ang ginto. Ngunit hindi doon nagtatapos ang gabi. Habang ang modelo ay nasa dulo ng runway, ang malaking screen sa likuran ay biglang nagbago. Sa halip na ang logo ng contest, lumabas ang isang video recording. Doon, kitang-kita at rinig na rinig ang boses ni Saffron habang tinatanggap ang pera mula sa karibal na kumpanya at ang pag-amin ni Doña Imelda tungkol sa pagnanakaw ng mga disenyo ni Winnie at ang pagpabaya sa ama nito. Ang pera ni Winnie. Pambili ko lang yan ng bagong bag. Sino ba ang mag-aakala na ang isang sastre ay marunong magreklamo? Ang boses ni Saffron ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ang hiyawan ng mga tao ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan ng pagkabigla. Ang mukha ni Doña Imelda ay naging kasing puti ng papel. Sinubukan niyang tumayo para tumakas, ngunit ang mga pinto ng ballroom ay bumukas at pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Dala ang warrant of arrest para sa mga kasong estafa, qualified theft, at falsification of documents. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Winnie sa gilid ng stage, pinagmamasdan ang pagbagsak ng kaharian ng mga Huichuan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Luciano, na ngayon ay tila isang anino na lamang ng lalaking dati niyang minahal. Walang galit sa mga mata ni Winnie, tanging malalim na katahimikan at ang pait ng katotohanang kailangan pang humantong sa ganito ang lahat. Ang bawat gintong tahi sa kanyang damit ay tila naging mga tunay na kadena, na ngayon ay gumagapos sa mga taong umapi sa kanya. Sapat na ba ang kahihiyang ito para mabayaran ang lahat ng luhang pumatak sa aking mga mata? O ang tunay na katarungan ay nagsisimula pa lamang sa paghila sa kanila pababa mula sa kanilang pekeng trono? Ang bawat hiyas na hinuhubad mula sa iyong leeg, Mama, ay hindi lamang ginto. Iyan ang bawat kasinungalingang ginamit niyo para manira ng buhay. Ang boses ni Winnie ay kalmado, halos isang bulong na lamang sa gitna ng kaguluhang bumabalot sa sala ng mansyong Huichuan. Sa kanyang harapan, si Doña Imelda ay parang isang sugatang hayop na pilit nanlalaban sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng pagpunit ng dilaw na tape na ginagamit sa pagsiling ng mga kwarto ay tila isang malakas na hiyaw sa pandinig ng matanda. Ang bawat kahon na inilalabas, puno ng mga mamahaling painting, antigong florera at mga alahas, ay ang bawat piraso ng kapangyarihang unti-unti nang naglalaho. Hindi niyo ito pwedeng gawin! Akin ang lahat ng ito! Sigaw ni Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na binabawi ang isang kwintas na gawa sa bihirang perlas. Ngunit ang mga opisyal ay nanatiling walang emosyon. Ang tunog ng pagkakaladkad ng mga mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng katarungang matagal na ipinagkait. Sa isang sulok, nakaupo si Luciano sa hagdanan. Ang kanyang hitsura ay tila isang anino ng dati niyang kakinangan. Ang kanyang suit ay lukot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay walang makitang pag-asa. Pinagmamasdan niya ang portrait ng kanilang pamilya
na dahan-dahang ibinababa mula sa pader. Iniiwan ang isang malaki at madilim na bakas ng alikabok sa pader na tila simbolo ng kanilang pagkabulok. Winnie, Winnie, tulungan mo naman kami. Ang boses ni Luciano ay garalgal, puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Kausapin mo si Sebastian. Alam kong pakikinggan ka niya. Hindi namin kayang mabuhay sa labas ng mansyong ito. Lumapit si Winnie sa kanyang asawa, ngunit huminto siya nang may 3 hakbang ang distansya. Ang amoy ng alak at takot na nagmumula kay Luciano ay tila isang pader na hindi na niya gustong tawirin. Dahan-dahang kinuha ni Winnie ang kanyang pitaka at inilabas ang isang maliit na barya. Isang lumang 5% na nahanap niya sa mga gamit ng kanyang ama. Inilagay niya ito sa palad ni Luciano. Diyan nagsimula ang tatay ko, Luke, sa isang barya at isang pangarap. Mahinang wika ni Winnie. Binigay ko sa inyo ang 7 taon ng aking buhay at ang aking buong talento para itayo ang mansyong ito. Pero ginamit niyo lang iyon para itayo ang sarili niyong bilangguan. Ngayon, binabalik ko sa inyo ang pagkakataong magsimula sa wala. Pero huwag mong asahan na ako ang magtatahi ng mga punit ng buhay mo. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagkakulong, kundi sa pagpapakita sa inyo kung gaano kayo kalubog nang wala ang taong inabuso ninyo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang madilim at masikip na paupahan sa Pasay, si Saffron ay nagtatago sa likod ng isang sirang pinto. Ang tunog ng marahas na pagkatok mula sa labas ay tila isang kumpas ng kamatayan. Ang mga taong pinagkakautangan niya, mga taong ipinangako niyang babayaran gamit ang perang nanakaw niya mula sa mga huichuan, ay naroon na. Wala na ang kanyang mga mamahaling bag, wala na ang kanyang mga pekeng kaibigan. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng kanal at ang takot na wala ng katapusan. Sa isang iglap, ang kagandahang ginamit niya bilang sandata ay naging isang sumpa na nagkukulong sa kanya sa dilim. Bumalik ang tingin ni Winnie sa labas ng mansyon. Nakita niya ang isang truck na puno ng kanilang mga kagamitan na dahan-dahang lumalayo. Ang malaking tarangkahan na dati ay simbolo ng kanyang pagkakakulong ay dahan-dahang nagsasara. Lumilikha ng isang mabigat na tunog ng bakal na naglalapat. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Winnie. Ang hangin ay tila mas masarap lang hapin, tila ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay dahan-dahang bumabalik sa dati nitong sigla. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha habang naglalakad siya patungo sa kalsada. Sa malayo, nakita niya si Sebastian na naghihintay sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng gumuho niyang nakaraan. Ngunit bago pa siya makalayo, isang maliit na bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang lukot na papel. "Para po sa inyo," sabi noong lalaki sa kotse. Nang buksan ni Winnie ang papel, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang sulat ay hindi galing kay Sebastian, kundi isang pamilyar na sulat kamay na nagmula sa nakaraan na akala niya ay tuluyan na niyang nabaon sa limot. Ang bawat tahi ay hindi na isang obligasyon, kundi isang awit ng kalayaan na nagmumula sa kailaliman ng aking puso. Ang tunog ng mga makinang sabay-sabay na tumatakbo sa loob ng sungmay na laya ay tila isang koro ng mga pusong natutong muling mangarap. Sa gitna ng tondo, kung saan ang hangin ay madalas na mabigat sa usok at amoy ng dagat, ang maliit na gusaling ito ay naging isang maningning na santuaryo. Dito, ang bawat piraso ng telang ginto, pilak, at asul ay hindi lamang nagiging damit, kundi nagiging baluti para sa mga kababaihang minsan nang dinurog ng mundo. Pinagmamasdan ni Winnie ang kanyang mga kasamahan. Naroon si Aling Rosa na ngayon ay hindi na lamang tagasira ng mga lumang uniforme kundi isang bihasang cutter. Naroon din ang mga batang ina at mga biktima ng bauhan na dati ay walang boses. Ngunit ngayon
ay may mga ngiting kasing ningning ng mga kristal na kanilang itinatahi. Ang amoy ng bagong seda at ang mainit na singaw ng plansa ay bumubuo sa isang kapaligirang puno ng buhay at pag-asa. Lumapit si Winnie sa kanyang sariling mesa, kung saan nakapatong ang lumang gunting ng kanyang ama. Hinaplos niya ang malamig na bakal nito. Naisip niya ang lahat ng luhang pumatak sa telang kailanman ay hindi naging kanya, at ang lahat ng hapdi ng sampal na naging mitya ng kanyang pagbangon. Ang tagumpay ng Laya ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga order na dumarating mula sa iba't ibang panig ng mundo, kundi sa bawat babaeng natututong tumayo sa sarili nilang mga paa. Nabalik lamang ang diwa ni Winnie nang marinig ang pamilyar na yabag ng mga sapatos sa labas. Paglingon niya, nakita niya si Sebastian Yuyan na nakatayo sa pinto. Hindi ito ang Sebastian na nakasuot ng formal at malamig na suit. Ngayon ay suot niya ang isang simpleng barong na tila nagpapalambot sa kanyang matikas na tindig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Winnie nang may lalim na higit pa sa paghanga. Handa ka na ba para sa ating pagdiriwang? Mahinang tanong ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Dinala ni Sebastian si Winnie sa dalampasigan ng Manila Bay. Ang sikat ng araw sa dulo ng guhit tagpuan ay nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Isang tanawing tila isang obra maestrang gawa sa sinulid at liwanag. Habang naglalakad sila sa buhanginan, ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang banayad na kumpas ng kapayapaan. Dahan-dahang hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Winnie. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kakaibang kaba sa dibdib ng dalaga. Isang kilig na hindi nakakasakal, kundi nagbibigay ng katiyakan. Huminto sila sa tapat ng tubig, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Winnie, sa loob ng mahabang panahon, ikaw ang nagtatahi ng pangarap ng iba. Bulong ni Sebastian habang dahan-dahang inihilig ang kanyang ulo malapit sa buhok ni Winnie. Ngayong gabi, gusto ko lang malaman mo na narito ako para protektahan ang bawat pangarap na itatahi mo para sa iyong sarili. Hindi mo na kailangang mag-isa sa bawat bagyong darating. Tumingin si Winnie sa lalaking nagligtas sa kanya sa gitna ng unos. Ang bawat haplos ni Sebastian sa kanyang buhok, ang bawat tingin na puno ng respeto ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay sapat, na siya ay mahalaga. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, naramdaman ni Winnie ang huling piraso ng kanyang sugatang puso na tuluyan ng naghilom. Ngunit pagbalik nila sa sungmay ng gabing iyon, isang puting sobre ang naghihintay sa ibabaw ng mesa ni Winnie. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang sulat kamay sa harap nito ay sapat na para palamigin ang kanyang dugo. Ito ang sulat na ibinigay ng bata sa kanya sa labas ng mansyon. Nang buksan niya ang sobre, isang lukot na larawan ang nalaglag. Larawan ito ng kanyang ama noong ito ay bata pa. Hawak ang isang lihim na dokumento na matagal nang nawawala. At sa likod ng larawan, may nakasulat na isang babala. Ang utang na loob ay hindi natatapos sa paglisan. May isang lihim ang tatay mo na hindi mo pa alam, Winnie. At ang lihim na iyon ang wawasak sa lahat ng itinatayo mo ngayon. Sino ang nagpadala ng sulat na ito? At anong lihim ang itinatago ng kanyang ama na maaaring muling gumulo sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan? Ang pinakamahirap na tahiin ay hindi ang punit sa tela, kundi ang mga lamat sa sariling kaluluwa na iniwan ng maraming taon ng pag-aalinlangan. Ang amoy ng luma at basang semento ay humahalo sa amoy ng murang sabon panlaba sa loob ng maliit na paupahang kwarto sa dulo ng isang madilim na pasilyo sa Quiapo. Ito ang bagong mundo ni na Doña Imelda at Luciano, isang lugar na dati ay hindi man lang nila titingnan sa labas ng bintana ng kanilang mamahaling sasakyan. Ngayon, ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na gripo ay tila isang metro na bumibilang sa kanilang paghihirap. Nakatayo si Winnie sa pinto. Bitbit ang puting sobre na naglalaman ng misteryosong sulat.
Ang kanyang puso ay mabilis ang pintig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katarungang kailangan niyang harapin. Pagpasok niya, nakita niya si Doña Imelda na nakaupo sa isang plastik na upuan, pilit na nagpapaypay gamit ang isang lumang dyaryo. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapalaluan, ngayon ay tila isang tuyong lupa na pinabayaan ng ulan. Dumating ka para pagtawanan kami, Winnie. Ang boses ni Imelda ay paos. Wala na ang talim na dati ay nagpapanginig sa tuhod ni Winnie. Hindi ako narito para sa inyo. Malamig na tugon ni Winnie habang inilalapag ang larawan ng kanyang ama sa mesa. Sino ang nagpadala nito? Anong lihim ang sinasabi niyo tungkol sa tatay ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Imelda. Ang akala mo ba ay banal ang tatay mo? Alam mo ba kung bakit kami ang nagbayad ng operasyon niya noon? Dahil ang tatay mo ang tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng planta ng mga Huichuan. Ninakaw yon ng biyanan ko sa kanya at ang utang na loob na ipinapakain namin sa iyo ay galing sa sarili niyang yaman na ipinagkait namin sa kanya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Winnie. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang 7 taon ng kanyang pagkaalipin ay itinayo sa isang kasinungalingang ang pamilya Huichuan ang tagapagligtas, habang ang totoo ay sila ang magnanakaw na kumuha ng lahat mula sa kanyang ama. Ang utang na loob na naging tanikala sa kanyang leeg ay isa palang malaking panloloko. Napatingin si Winnie kay Luciano, nakakarating lang, may dalang supot ng murang tinapay. Nang makita siya, nabitawan nito ang hawak na supot. Ang tunog ng pagbagsak ng tinapay sa sahig ay tila ang tunog ng huling pagkakataon ni Luciano na magpaliwanag. Patawad, Winnie. Alam ko ang lahat, pero natakot akong mawala ka. Natakot akong malaman mo na wala kaming kwenta kung wala ang yaman ng tatay mo. Pabulong na wika ni Luciano, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Lumapit si Winnie sa salamin na nakasabit sa dingding ng paupahan. Nakita niya ang kanyang sarili, isang babaeng malaya, isang babaeng matatag. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa kanyang ugat. Hindi ito galit, hindi ito poot. Ito ay pagpapatawad. Hindi para sa mga Huichuan, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa 7 taon na hinayaan niyang maging biktima. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa bawat luhang inaksaya niya sa mga taong hindi siya mahalaga. Sa pagpapatawad na yon, tila ang huling hibla ng sinulid na nagkakabit sa kanya sa mga Huichuan ay tuluyan ng naputol. Hindi ko na kailangan ang inyong hinging patawad. Wika ni Winnie. Ang kanyang tinig ay kasing matatag ng isang batong hindi natitinag ng alon. Ang katarungan ay nasa kamay na ng batas. Ang lupang ninakaw niyo ay ibabalik sa akin at gagamitin ko yon para sa mga taong katulad ng tatay ko. Pero kayo ang mananatili sa bilangguang itinayo niyo para sa sarili niyo. Naglakad palabas si Winnie, hindi nililingon ang mga iyak at tawag ni Luciano. Paglabas niya sa kalsada, sinalubong siya ng mainit na hangin ng Quiapo. Ang bawat tao na nadadaanan niya, ang bawat ingay ng lungsod, ay tila bumabati sa kanyang ganap na pagkabuo. Sa kanto ng kalye, nakatayo si Sebastian sa tabi ng kanyang sasakyan. Wala itong sinabi, ngunit ang nangiti sa mga labi nito ay sapat na. Alam ni Sebastian na sa gabing ito ang Winnie na nakaharap niya ay hindi na ang sugatang ibon, kundi ang reyna na handa ng pamunuan ang sarili niyang kaharian. Naramdaman ni Winnie ang bigat ng kanyang puso na tuluyan ng gumaan. Tumingin siya sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila mga gintong tahi sa isang madilim na seda. Isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ni Sebastian. Handa na ba ang mundo para sa isang reynang hindi na muling yuyuko? At anong uri ng bukas ang itatahi ko ngayon sa pagitan ng aking kalayaan at ng bagong pag-ibig na naghihintay? Ang bawat dapit hapon
ay hindi na tanda ng pagtatapos ng pag-asa, kundi isang paalala na ang pinakamagandang kulay ng langit ay lumalabas lamang matapos ang pinakamadilim na unos. Nakatayo si Winnie sa malawak na balkonahe ng kanyang bagong penthouse na nakaharap sa Vegan City, kung saan ang mga kalsadang gawa sa bato ay tila mga tahi ng kasaysayan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay amoy sariwang damo at tuyong tela, isang halimuyak na nagpapatahimik sa kanyang kaluluwa. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa at sa kanyang daliri, wala na ang anumang singsing na nagpapaalala sa isang mapait na nakaraan. Ang tanging suot niya ay isang manipis na gintong pulseras, ang tunaw na ginto mula sa barya ng kanyang ama, na ngayon ay naging isang palamuti ng kanyang tagumpay. Ang suong may nalaya ay hindi na lamang isang maliit na kwarto sa tondo. Ngayon, isa na itong malaking pundasyon na nagbibigay ng trabaho at dangal sa libu-libong kababaihan sa buong Pilipinas. Ang lupang ninakaw ng mga Huichuan ay nabawi na ni Winnie sa tulong ng batas at doon niya itinayo ang isang paaralan ng sining at pananahi para sa mga batang mahirap. Ang bawat tahi na itinuturo niya ay may kalakip na kwento ng katatagan. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Si Sebastian ay lumakad patungo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng init at paghanga. Hindi na ito ang malamig na bilyonaryo na nakilala niya sa gala. Ito na ang lalaking piniling samahan siya sa bawat hakbang ng kanyang bagong paglalakbay. Dahan-dahang ipinatong ni Sebastian ang kanyang kamay sa balikat ni Winnie, isang haplos na nagpaparamdam ng seguridad at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Iniisip mo na naman ba sila? Mahinang tanong ni Sebastian habang dahan-dahang inihilig ang kanyang muka sa balikat ni Winnie. Hindi na dahil sa galit, Sebastian. Sagot ni Winnie. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal. Iniisip ko sila dahil sa kanila. Nahanap ko ang tunay na Winnie. Napatawad ko na ang aking sarili sa pananatili sa dilim at sa pagpapatawad na yon, tuluyan na silang naging bahagi ng isang kwentong wala ng kapangyarihan sa akin. Si Doña Imelda at Luciano ay nananatiling namumuhay sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod, umaasa sa maliit na pensyong ibinibigay ng gobyerno at sa sarili nilang pawis. Si Saffron naman ay nawala na sa paningin ng madla. Maugong na balita na nagtatrabaho siya sa malalayong probinsya para lamang mabayaran ang kanyang mga utang. Hindi sila pinaghigantihan ni Winnie gamit ang dahas. Ang kanyang tagumpay at ang kanyang katahimikan ang naging pinakamasakit na parusa para sa kanila. Isang maliit na batang babae, ang anak ng isa sa kanyang mga mananahi, ang tumakbo patungo kay Winnie at nag-abot ng isang piraso ng telang may burda ng isang paru-paro. Ma'am Winnie, tapos ko na po ang tahi ko. Gaya po ng tahi niyo, matibay at maganda. Lumuhod si Winnie at hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Sa sandaling iyon, tila nakita niya ang sarili niya. Noong siya ay bata pa, hawak ang kamay ng kanyang ama. Napakahusay, anak. Tandaan mo, ang bawat tahi ay dapat may kasamang pagmamahal sa sarili. Dahil kung mahal mo ang iyong sining, hinding-hindi ka papayag na tapakan ito ng iba. Hinarap ni Winnie ang papalubog na araw sa Manila Bay na tanaw mula sa malayo. Ang bawat hibla ng kanyang buhay, ang sakit, ang pagtitiis, ang pagbangon at ang bagong pag-ibig ay tila nagtagni-tagni na upang bumuo ng isang obra maestrang walang katulad. Ang reyna ay hindi na kailangan ng korona na gawa sa ginto. Sapat na ang kanyang dangal at ang kalayaang itahi ang sarili niyang bukas. Ang tunay na katarungan ay hindi natatagpuan sa pagdurusa ng kaaway, kundi sa pagyakap sa sariling kapayapaan habang ang mundo ay dahan-dahang sumasabay sa iyong paglipad. At sa huli, ang bawat hibla ng ating buhay ay tayo rin ang may hawak ng karayom upang itahi ang sarili nating tadhana. Maraming salamat sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Sa paglalakbay na ito,
kasama si Winnie mula sa kadiliman ng mansyong Huichuan hanggang sa liwanag ng kanyang bagong simula. Ang inyong pananatili hanggang sa huling sandaling ito ay nagsisilbing inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong may saysay at damdamin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, hindi ko mapigilang maluha, lalo na sa bahagi kung saan hinarap ni Winnie ang katotohanan tungkol sa kanyang ama sa loob ng maliit na silid sa Quiapo. Masakit isipin na may mga taong kayang gamitin ang ating kabutihan at utang na loob bilang tanikala upang tayo ay abusuhin. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong tinig ng mga kababaihang nakilala ko sa aking paglalakbay, mga martir na asawa, mga anak na mapagmahal, at mga reynang nanatiling matatag sa gitna ng kahirapan at pang-aapi. Ang mensahe ni Winnie ay simple lamang ngunit napakalalim. Ang pag-asa ay parang isang maliit na butil ng binhi na itinanim sa gitna ng semento. Maaaring matagalan bago ito sumibol, ngunit sa sapat na tibay ng loob, kaya nitong basagin ang anumang hadlang upang makita ang sikat ng araw. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan, ang pinakamataas na uri ng pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit habang tuluyan ng tinatalikuran ang mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngunit bago tayo tuluyang magtapos, may isang bagay akong gustong itanong sa inyo na hanggang ngayon ay naglalaro sa aking isipan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging karma ni na Luciano at Doña Imelda sa pagkawala ng kanilang yaman at dangal? O nararapat ba silang bigyan pa ng isa pang pagkakataon ni Winnie? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Winnie, kaya mo rin bang patawarin at iwanan ang lahat nang walang halong pait sa iyong puso? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang maliit na apoy ng pag-asa sa inyong mga puso. Kung naantig ang inyong damdamin, mangyaring i-like at i-share ang video na ito upang maabot pa natin ang ibang mga pusong nangangailangan ng lakas. Huwag niyo ring kalimutang mag-iwan ng inyong mga komento at opinyon sa baba dahil bawat salita ninyo ay mahalaga sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay. Ito ang inyong lingkod. Nagpapasalamat ng buong puso. Paalam at laging tandaan na ikaw ang reyna ng iyong sariling buhay.